ako. Samantalang yung uncle ko, tuloy-tuloy pa rin siya. Parang hindi siya napapagod. Tapos yung ibang matatanda doon, kayang-kaya nilang magbuhat ng mas higit pa sa kanilang timbang. Hindi sila nagmumukhang bodybuilder ha, pero the heck, kaya nilang buhatin yung mga malalaking basket ng gulay kahit pataas pa. Doon ko nakita na napakalupit pala talaga ng mga farmers. Shout out sa mga malulupit nating farmers dyan, saludo ako sa inyo. Isang nagpapadistract sa aking trabaho, yung ilog. Sinong hindi maaakit maligo sa ilog? Tamang swimming lang, tamang huli ng isda, magkulik ng mga iba't ibang klase ng bato. Ginagawa nyo din ba yun? Kala mo talaga treasure yung mga nakikita mong kumikinang sa bato eh. Pinaranas din sa akin ng uncle ko kung paano mangahoy. Yung pupunta ka sa bundok para kumuha ng panggatong. Hindi ko kayang buhatin yung malalaking kahoy noon dahil maliit pa ako. Kaya ang ginagawa ko, hinihila ko pababa. Nag-enjoy ako sa paghila dahil iniisip ko na, yay, may pangluto na kami. Ayun, masaya lang ako nung time na yon. Nung na-enjoy ko yung buhay probinsya sa bahay ng uncle ko, nasabi ko sa kanila na, Uncle, paglaki ko, gusto ko maging farmer. Akala talaga ng mga tao doon, paglaki ko, magiging farmer ako. Kasi that time, gustong gusto ko sumasama sa kanila. Napakaganda ng community nila sa probinsya. Talagang nagbibigayan yung mga tao doon. At alam nyo ba sa probinsya ng uncle ko, napaka-religious nila. Nagkaroon ako ng mga kaibigan doon at nakilala ko din yung mga ibang pinsan ko. At alam nyo ba, naranasan kong maging sikat nung time na yon kasi potek, pinagtitinginan ako ng mga tao doon. Ewan ko ba kung curious sila kung ano bang itsura ng mga dumadayo sa kanila. Siya ba? Siya ba yung dayo? Oo, siya nga. One time, sumama ako sa kanila para makipaglaro. Pagdating ko doon, may kinakain silang kamatis. Yung hilaw talaga. Tapos parang apple lang kung kainin nila. Amazing! Habang naglalaro kami, ay dumating yung isang mama. Tapos may hawak siyang airgun. Doon ko first time nakakita nun. Manong, para saan po yan? Eto, pantaboy to ng mga ibon. Kinakain kasi nila yung mga palay at ibang pananim. Ganun po ba? Galing. Isa pang nagustuhan ko sa probinsya yung pagiging hospitality nila. Alam nyo ba kung ginabi kayo sa daan at kailangan nyo ng matutuluyan? Pwede kayong makiusap sa mga tao doon kung okay lang makitulog. Bumisita kasi kami dati ng tatay ko sa probinsya naman ng lola ko. Nung papunta kami doon, ginabi kami sa daan. Tapos naligaw pa kami. Nung hinahanap namin yung tamang daanan, may nadaanan kaming bahay. Sinubukan makiusap ng tatay ko kung okay lang makitulog kami kahit isang gabi lang. Natatakot pa ako noon kasi nai-imagine ko yung mga napapanood natin sa mga horror. Kapag may nadadaanan silang bahay, posibleng bahay yun ng isang mangkukulam, di ba? Pero imagination ko lang naman yun. Mabait yung nakausap ng tatay ko at pinatuloy nila kami. Speaking of lola and lolo, sila yung isang reason kung bakit tayo nagbabakasyon sa probinsya. Siyempre, iba ang pagmamahal ng isang lola at lolo. Handang ibigay lahat ng meron sila, kaya may mga bata talaga na napapamahal na sa kanila. Naalala ko tuloy nung ipinagluluto kami ng lola ko ng kamote tsaka mani kapag nagbabakasyon kami doon. Nakakamiss lang. Ay, isang pinagsisihan ko nga yun eh. Sana lagi na lang ako bumibisita sa kanila dati. Ngayon kasi wala na siya. Kaya kayo na may mga lolo't lola pa, try nyo ding bumisita sa kanila habang andyan pa sila, okay? Isa pang naranasan kong probinsya life, yung pumunta kami sa probinsya nila Mac. Wala kaming kapera-pera noon, pero dahil gusto nga namin makapunta sa probinsya nila, nakisakay na lang kami sa pick-up ng kamag-anak nila. Tiniis namin ang init sa labas ng pick-up dahil wala nang space sa loob. Pero wala kaming pake dahil life is all about experience. Naks, walang connect. So nakarating na kami sa bahay nila Mac. Na-amaze ako kasi yung bahay nila doon nasa gitna ng malawak na bukirin. Pagdating namin doon, kumain muna kami ng lunch. At ewan ko ba, bakit ang sarap-sarap kumain sa probinsya? Napapadami ako ng kanin? Dahil ba sa fresh yung gulay? Or dahil masarap lang kumain sa labas ng bahay? Napasarap ang tambay namin sa probinsya nila Mac. Tamang kuha lang kami ng buko kung gusto namin. Kapag walang uulamin, mag-aani lang kami ng anong pwedeng gulay na maani dyan. Hanggang sa natapos na ang masasayang pagtatambay namin dahil need na naming umuwi. Pero ang isang problema namin, wala kaming pamasahe pa uwi.
Paano yan, boy? Wala tayong pera, hindi tayo makakauwi. Kaya nga gusto mo mag 150 na lang tayo? Uy, gagi, marami pa akong pangarap sa buhay. Yo mga men, sakto, anihan ng sibuyas ngayon. Pwede daw tayo makiani, sasahudan daw tayo. Talaga? Tara, para makauwi na tayo. So, nag-ani kami ng sibuyas at first time ko yun. Nakakapagod siya dahil parang walang katapusang pagbubungkal yung ginawa namin. Pero kahit ganon, nag-e-enjoy ako kahit amoy sibuyas na ako. So, after namin mag-ani, ay sinahuran na kami. Dahil may pera na, nakauwi na kami at may naiuwi din kaming mga sibuyas. Naging anli ulam nga namin sa tambayan yung sibuyas Boy, puro sibuyas na lang ulam natin. Hindi ba kayo nagsasawa? Hindi naman men, sarap nga Baka magmukha na tayong sibuyas niyan. Okay lang yan. Basta ang mahalaga, nakaka-survive tayo. Dahil sa experience na to, nangarap ako magkaroon ng sariling farm. Yung farm na pwede nyong bisitahin, isang tourist spot na pwede kayong mag-unwind pagkatapos ng mahabang grindset mindset. Kapag na-burnout kayo, pwede lang kayo pumunta sa farm. Tamang kape-kape lang para kahit paano, ma-refresh yung utak nyo.